island na dumadaan itong mga whales. Ako naman, ang na-witness ko nung pandemya, hundreds of dolphins na. Dolphins naman, sumasaway sa mga bangka, ano ha? Oo. First time ko yun kasi makikita ko lang kung Angel, di ba? Mga 5, 10, yun hundreds. Talaga ha? Hundreds of dolphins. Ang gandang pasorit. At pagka malinis pa talagang bahagi ng karagatan, di ba? Nandyan pa rin talaga. Kaya gaano kayo kalayo sa Cebu? Kasi di ba sa Cebu, di ba may dive resort doon ang tinitingnan din ay mga butanding? Mga whales. Mga whale? Malayo kong Angel. Siguro kung barko, siguro mga siguro yung kasi kami dito from Romblon to Batangas 9 hours. Manila is mga about mga hanggang 14 to 15 hours. Siguro ganun din ang Cebu. Whale shark pala yung nakikita doon. Ito iba naman to, no? Opo. Ang sabi ng DNR is pilot whale. Pilot whale. Yan ha, kita mo ninyo. Although ito, ang pinupush naman ninyo for tourism, wag lang hayaan lang sila naturally na mag-exist doon. Wag yung hindi pinapakain, di ba? Kasi yun doon sa Cebu. Hindi hindi na umaalis dahil hindi pinapakain. Ito naman naturally existing doon kasi nga marami pa silang nakakain na isda. Kaganda, no ha? Teka nga pala, bukod sa marmol, ano pa bang ibang dinadayo dyan? Mukhang gagawin ho yata ninyong sports capital ng Romblon ang Romblon. Mayor. Yan yung isa naming balak kong Angel, kasi ang Romblon kasi kilala rin kami sa football, soccer. Talaga ha? Halimbawa po ng Ateneo, ang mga coaches po ng Ateneo are from Romblon. Talaga? Sa taga-Romblon po yung mga Merida brothers. Merida. Dati po si coach sa Ompong Merida. Hall of Famer coach na po yan. Naka 3-peat champion yan sa UAP. Tapos ngayon, yung pamangkin niya naman yung coach, Hall of Famer coach na rin ng UAAP. Meron din kaming coach dati sa UE na naging coach din ng national team under 19. Tapos ang majority po dati ng mga players ng UE ay from Romblon. Ano to nakikita ngayon sa video na parang football field. Yan po yung namin ngayon, artificial grass football pitch field. Kauna-unahan po yan dito sa Mimaropa region. Talaga ha? Artificial grass na po yan siya. Tapos world class ha, dating? Yes sir. Pinapa-certify na rin namin sa FIFA. World governing body po ng football. Ano ito? Para dayuhin? Para maging staging event ng palarong pambansa? Hindi ko kaya sir ng palarong pambansa. Bakit? Masyadong marami, masyadong malaki. Walang hotel? Naka-host na ako ng ilang beses ng Mimaropa ng regional athletic meet. Pero ang pagpalarong pambansa hindi siguro namin kakayanin. Sayang naman. Talaga yung football, na-delay na nga po kami ng 1 week sa inauguration. Kung natuloy po kami ng July 20, last Saturday, mas marami po sanang pupuntang football teams, mga professional players po sa Manila. Pinospone namin dahil si Kong Madrona po na nagbigay sa amin ng pondo dyan, hindi available. So, na-move ng 27 bukas na nandito siya. Kailangan po talaga kung Angel na nandito si Kong Budoy, kasi hihingi pa kami ng dagdag. Kulang magkano na bang inabot dito, Mayor? Magkano nang inabot nitong football na ito? Football field na ito? Medyo mahal kong Angel kasi mga 50 million yan. Hindi, pero kung dadayuhin naman, magiging tourism attraction, di ba? Opo, sir. Opo. Ang ginawa kasi, ang sa artificial grass pa lang, maabot na ng mga kulang mga 30M. Tapos pinantay talaga namin yung football field kasi nalaman namin hindi pala siya talaga pantay. So malaki yung binawas, malaki yung Anong size nito? Anong size nito, Mayor? 75 by 110 meters.
Opo. Wow, laki. Oo. Opo. Sige, congratulations. So, bukod sa mga sangkaterbang dolphin, mga nagagandahang design ng marmol at ngayon ay panibagong football field, yan po yung mga dadayuhin po naman ng mga gustong dumayo dyan sa Romblon. Very peaceful ho yung bayan na yan. At saka, alam mo ninyo, nakakatuwa. Bago ko kayo pumunta sa malalayong mga lugar na gusto ho ninyo ma-enjoy ang nature, at saka yung unspoiled beaches, pumunta ho kayo ng Romblon. Ayan nga lang, naninipit ba yung mga alimango na nasa gilid lang ng... hindi naman, no? Umiiwas naman, tumatakbo din pagka hinabol ng tao. Tumatakbo rin naman. Tumatakbo, umiiwas. Sige. Mayor, ingat po dyan, ha? Maraming salamat. Sige. Thank you. And good morning. Good morning. Ayun, ha? Oo. Ayun, bawal nga. Kaya na sayang naman, di ba? Laki-laki nung whale. Pero sabi ho ng Menro, hindi po pwedeng kainin, kaya ibinauna lang nila. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, naku, pero ho dito sa Central Luzon, wag ho natin kalimutan, tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit sa housing industry. Yung mga proyekto nila dyan sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Semira. Ayan, matakin ho ninyo, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang 20,000 pesos na all-in down payment after 7 days ng take out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede nyo na lipatan kasi nga po ready for occupancy. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-515-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ang laking katipiran kaya nito. Kasi pagka dyan ka nakatira, yung palengke, nandun sa loob mismo ng township. Nandun ang palengke, nandun ang munisipyo, ang department store, at iba pa hong mga amenities. Nandun din ang eskwelahan, nandun din po ang simbahan. Kaya hindi mo na kinakailangan pang bumiyahe ng pagkalayo-layo. Ngayon, kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng trip or two to anumang Asian destination. Pwede kayong pumunta ng Japan, ng Hong Kong, Taiwan, Singapore, o dili kayo Thailand. For two, kung tatama ang inyong lucky dart doon sa lugar na gusto ninyong puntahan. Kung hindi pa rin kayo sinuwerte dyan, doon tayo sa Premier e-bike at aircon promo ng Westchester Realty. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan na sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures, kasama ho natin. Pag-usapan nga natin ang leptospirosis. Kasi ganitong panahon ho ng baha, marami kita naman natin, si Mayor Hani Lacuna nga, sabi ko, hindi naman kinakailangan lumusong sa tubig baha. Kaya lang, kinakailangan niya talagang magpakyut sa kanyang mga botante. Kulela to siya sa sorbet, lumusong sa, bumaba sa truck, at ang truck, mataas naman yun, hindi siya aabutin ng tubig baha. Saka siya lumusong sa tubig baha. Ang mas nakakalungkot pa, yung iba, ginawang swimming pool. Yung mga flooded street, kita ko naman nyo doon sa may Quezon City, di ba? May mga pa-dive-dive pa yung mga loko, Okay. Ang nakalimutan nyo yata nila, nandun po ang leptospirosis o leptospira. Nawawala ba yan pagka nawala ng tubig baha? Alamin nga natin mula po sa mga eksperto dahil ito inaral din po ng grupo ng mga magagaling ho natin mga pharmacies. Kasama natin ang isa dyan ngayon si Ginoong Brian Posadas. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel. Good morning din sa mga taga-panood at taga-pakinig natin sa DCR. Hindi ba na itataboy ng baha yung mga leptospira? Hindi, Kong Angel. Actually, kasi yung baha, yung tubig baha, dyan din, kumakalat at umiikot yung bacteria. So, para lang sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang leptospirosis is galing siya sa bacteria na tinatawag namin leptospira, and usually sa mga contaminated waters siya, galing siya sa urine ng animal at karamihan dito daga. So, alam naman natin kapag kabaha, maraming daga na nagkalat. So, that's the reason why lumalabas sila sa lungga nila. So, yung leptospirosis, yung leptospira na bacteria na nasa mga daga, na ikakalat nila yan sa tubig pag umihi sila sa tubig baha. So, pagka nasa tubig baha na yan, mas mabilis siyang kumalat yung bacteria, tapos
kapag ang isang tao may sugat, no, I think common, no, kapag meron kang sugat, bruises, or skin cuts, no, pagka tumawid ka sa, or lumusong ka sa baha, pwedeng doon pumasok yung bacteria. But hindi lang kasi kung may sugat ka, baka yung iba kasi nagpe-play safe na, nag-feeling nila safe ako kasi wala naman ako sugat, tumawid ako sa tubig baha. It can also go through your mucous membranes. So, ibig sabihin, pwedeng kunyari natalamsikan ka sa mata, no, nakainom ka ng konti, lalo na yung mga nagda-dive, no. Meron ako nakita sa YouTube na sa Facebook tumalon no. Kasi di pa lang marunong lumangoy. So for sure makakainom ka ng tubig. So it can also be through your mouth or even through your nose. So that's the reason why pagka ganyan, generally we're advising people avoid na tumawid sa or lumusong sa baha, pero kung sakaling lulusong man sila, talagang walang choice na baha kailangan umiinom, meron silang mga preventive. Yung iba kasi sabi nila okay na, may mayroon namang prophylaxis. Tama bang katuwiran 'yon? Okay. Okay, meron naman talagang binibigay ang mga doktor na prophylaxis for leptospirosis, no? Yung post-exposure prophylaxis yung tinatawag natin, at meron niyang guide para magamit. So for example, kung mild risk exposure naman siya, single exposure lang siya, nagbibigay yung doktor ng doxycycline, no, 100 mg capsule. But I won't discuss the exact, no, kung paano inumin, baka mag-self-medicate sila. Correct. The thing is, with doxycycline, since this is antibiotic, kailangan nakareseta ni doktor, no? Hindi siya pwedeng ibigay ni pharmacist. Antibiotic to, kailangan nakareseta. So, iba-iba yung dosage kung mild risk exposure, moderate risk exposure, and high risk exposure. But based on guidelines, no, ang lagi natin sinasabi, number 1, there should be consultation. Number 2, yung effectiveness nga, hindi naman siya 100% effective at kailangan i-monitor pa rin, no, yung mga symptoms natin just in any case meron tayong nararamdaman. Again, it can help, but it's not 100% na parang nag-prophylaxis naman ako, nag-post-exposure prophylaxis ako, hindi ako magkakaroon ng leptospirosis. The thing also, I want to have flag, no, Kong Angel, as a pharmacist, ang doxycycline kasi has adverse drug reaction na potentially maramdaman ng mga pasyente na umiinom nito. So, hindi mo siya parang ito yung solusyon natin. Ano yung common side effects ni doxycycline? Nausea, vomiting, diarrhea can also happen. It can also cause sensitivity to light, no? So, leading to some sunburn. So, kaya kailangan pagka nagdo-doxycycline tayo, we have to also protect, no, ourselves from prolonged exposure. It can also have upset stomach. We can also have upset stomach or loss of appetite. And serious side effects niya includes difficulty swallowing, yellowing ng skin, severe headache, and blurred vision. So, ang lagi nating rule of thumb dito, no, hanggat maaaring hindi ka uminom, mas better. Pero kung dahil nga na-expose ka, you need post-exposure prophylaxis, the doctor should be prescribing it and you have to monitor pa din yung condition natin. Ayun. So, hindi ito hindi ito pananggalang. Kasi yung katwiran na, hindi, okay lang, nakapag-prophylaxis na ako, kaya pwede na ako lumusong sa tubig baha. Mali, di ba? Kasi hanggat maaari, iwasan mo dahil meron ding side effect ang prophylaxis. At saka ba't sabi nila, punta kayo sa health center? Yun naman pala, prescription medicine to. Sa health center kasi usually may mga health professionals tayo dyan. So may mga doctors naman ang mga health centers natin that can prescribe. Okay. So yung mga ganyan, pwede naman. No? So kung kahit naman electronic prescription, pwede rin naman kung meron sila mga kaibigan na doktor. Okay. As legally classified lang kasi si doxycycline. Hindi kagaya sa ibang bansa, ang pharmacist has prescribing authority. Sa Philippines kasi wala. So, ibig sabihin, legally, we're mandated na kailangan hingan namin sila ng reseta. Ayun. At saka hindi ito one-time na inom. Ganun ba yon? Hindi. Meron siyang I'm just checking my notes, no? Oo. Usually, you take it for a number of days, no? For example, if it's a mild risk exposure, you take 2 capsules, no? If it's a moderate risk exposure, you take it 2 capsule once daily for 3 to 5 days. So kaya hindi siya yung depende sa exposure mo. Mahal ba ang prophylaxis? Mura lang naman yan. Mura lang ang doxycycline. Kaya lang. But again,
again, lahat naman ng ganyang gamot, no, meron siyang potential ADR or adverse drug reaction. Kaya kailangan maingat sa paggamit. Ayun. Bukod ba sa leptospirosis, ano pang pwedeng madali makuha mo sa tubig baha? Siyempre. Yan. Actually, Kong Angel, ang challenge talaga na kaya ang Department of Health are also advising na huwag kayong maglaro dyan. No? The doctors will tell you, kung wala kang choice, sige, tawid ka, pero hindi kailangan mag-swimming ka dyan kasi nga madumi. No? Number one, for baha kasi may potential yan. Hindi naman natin very turbid yung kulay niyan, right? So pwedeng hindi mo nakikita na may mga debris, no, na masugatan ka, basag na glass, metals, na pwedeng mag-cause na masugatan ka, no? Plus the fact na may strong current, nakita naman natin yung iba, no? Nakita natin na sobrang lakas ng agos na hindi kayang tumayo. So, physical injury is one, yung risk natin sa swimming ng flood water. Number two, yung waterborne diseases natin. Hindi lang leptospirosis ang kailangan nating iwasan. Hepatitis A can also be contracted through contaminated water. Ang E. coli, no, it can be a bacterial infection that can cause severe stomach cramps, diarrhea, and vomiting. Cholera, typhoid fever, and skin infections, no, pwede rin yan. Plus, we also have to flag yung chemical hazards. Alam naman natin, hindi naman ganun kalinis yung paligid natin. So, may mga chemicals yan from industrial waste, sewage, household chemicals, na pwedeng ma-expose yung mga tumatawid sa baha, and exposure to this can cause irritation, rashes. Kaya iba parang mabilis mangate pagka tumatawid sila or lumulusong sila sa baha. Again, kagaya ng sabi natin, wala ka naman choice. Minsan talaga kailangan mong lumusong sa baha to save your life. No? But at the end of the day, there should be some things that you have to do after. At ang mahalaga kong siguro, lalo na marami na tayong mga kababayan na na-expose, look for the early symptoms. No? Sa leptospirosis, the early symptoms, if you feel fever, chills, and headache in the coming days, may muscle aches kayo, vomiting, diarrhea, nagre-red yung eyes or nagjo-jaundice or naninilaw yung skin and eyes ninyo and rashes, those are early symptoms. You have to go to the doctor. Basta may fever, chills, headache, kailangan ma-early diagnose ang leptospirosis. Kasi ang severe symptom ng leptospirosis, it can cause kidney damage, your meningitis, no, inflammation sa membrane ng brain natin at ng spinal cord, and it can cause liver failure. And again, leptospirosis can cause death in extreme cases and respiratory distress. Again, may gamot ang leptospirosis, may gamot din karamihan naman ng mga bacterial and bacterial infection natin, but it should be on early detection. So again, fever, chills, headache, muscle ache, vomiting, diarrhea, you have to go to your doctor for early laboratory tests para ma-detect at ma-gamot ka na. Ayan. Sir Brian, thank you ha. Thank you for those information. At kung meron pa ho kayong mga katanungan, may mga medical experts pa rin po ang Theoxis Health Ventures na naka-standby. I-text lamang ho ninyo ang 0917-110-6580. Ulitin ho natin ha. 0917-110-6580. Public service ho nila ito ng Theoxis Health Ventures sa ating mga kababayan. Ngayon pong may panahon ng kalamidad. Ano, kung paano kayo matutulungan na makaiwas sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Ayan ha. So ulitin natin, 0917-110-6580. May mga nakastambay na mga doktor at iba pang mga medical experts para bigyan kayo ng gabay sa inyong pong mga concerns. Sir Brian, maraming salamat. Thank you for joining us. And ingat. Maraming salamat. Si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Ventures. Ayan, ha? Alam mo ninyo, kahit na isang truck pang ultaba yung inumin nyo, kung matigas ang ulo nyo at na swimming pa rin ho kayo sa mga tubig baha, mangyayari. Oo. Pangtulog po pwede. Ayan ha. Para magkaroon ho kayo ng masarap na tulog, pwede ho yung ultimayo para ma-push, mapaganda ho ang kalidad ng ating tulog. Anytime po pwede ho tayo mag-take ng ultimayo ha. Pero pinapayo ho ng mga dalabasa, 2 kapsula ho bago matulog. Diyan ho natin i-take ho yung ultimayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano ba yung ultimayo? Ito nga po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na batay po sa clinical trial. Inaral po ito ng mga Hapon. Napatunayan na ang bawat kapsula pa ng ultimayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pag pumasok po ito sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yun ho nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya pag lumalim po yung ating tulog, kinabukasan maganda
magandang ating gising. Pagka magandang gising, syempre magandang mood. Di ba? Syempre, ready kang humarap sa mga panibagong hamon ng buhay o hamon sa buhay. Yan, ha? Kaya sa panahon ho na matindi ang problema natin sa puyat, pagod at stress, ang ating kasanggaang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Theoxis Health sa Shopee at Lazada. Siguraduhin lamang na galing po ito ng Theoxis Health Ventures. O dili kaya pumunta ho kayo sa Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, happy birthday nga pala kay Renel Llagas, yung kaklasiko ng high school. Renel Llagas, yan po sa nasaan ba ito ngayon? Kidapawan o sa Kabakan? Anyway, Renel Llagas, Tuyi, happy birthday! Ano man po ang malakad natin ngayong araw nito, huwag kalimutan magmaon po ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ayun, stickering promo nga. Doon sa mga gustong magpadikit ng sticker, ang grupo po ni na Sherwin Alparo ay nandyan sa harap ng Heritage Hotel sa Pasay City. Yung mga mauuna, siyempre, may chance manalo ng premyo. DSWD naghatid ng hot meals at tulong sa mga stranded na pasahero sa Port of Real, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Detalye mula kay Bal Gonzalez sa RH5 Bal. Kuya Angel, sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development at Local Government ng Real sa Quezon, ay nahatiran ng pagkain ng mga stranded na pasahero sa Port of Real. At meals ang unang tulong na pinamigay ng DSWD at MSWD ng bayan sa 80 mga pasahero na hindi nakabiyay sa karagatan mula pa noong Miyerkules dahil sa sama ng panahong dulot ng bagyong si Karina. Ang mga stranded ay nananatili sa nabanggit na pantalan hanggang kahapon at patungo sana sa island municipalities ng Pulillo, Pantanungan at Humalya sa probinsya ng Quezon. Ayon kay DSWD Project Development Officer Amirian Roses Cruz, bukod sa hot meals ay nakapag-release na rin ng 1,800 family food packs na ipinamudmod sa mga apektadong pamilya sa lugar. Hanggang sa kahapon ay nakapagbigay na ng 2.49 milyong pisong halaga ng assistance ang DSWD Field Office 4A kasama ng family food packs sa LGU para sa mga biktima ng pagtama ng bagyong si Karina. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Magandang umaga nga pala kay Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. At syempre kay Kaador Plato. Magandang umaga, Kaador. Ingat po kayo. Naglaan naman ng 18.5 billion pesos na emergency loan ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro nitong apektado ng bagyong Karina at Habagat. Sinabi ng ahensya na maaaring mag-avail ng emergency loan ang 864,089 members at mga pensioners sa mga rehiyon na idineklarang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa masamang panahon. Sa abiso, maaaring mag-apply ang mga ito ng emergency loan mula ngayong araw, July 26 hanggang October 28 ng taong kasalukuyan. Layo ng naturang programa na magbigay ng agarang financial relief sa mga miyembro at mga pensyonado na labis na naapektuhan ng kalamidad. Ka-Obet Badrina ng Pag-asa, kasama na natin. Ka-Obet, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. So ngayon po ay na-expect pa rin natin ang mga pag-ulan lalo na sa may Ilocos Region. Kasama rin po ang Bataan, Zambales at Benguet. Doon po mas malaking chance ng mga katamtaman kung minsan po malalakas ng mga pag-ulan. Dahil po bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at pahina na po yung bagyong Karina habang nasa mainland China po ngayon,
ay may impact pa rin po yung southwest monsoon sa area na yon. But we're expecting po today and towards the weekend, fair weather na po sa malaking bahagi ng Luzon. Ngayong araw po sa Metro Manila, wala po tayong nakataas na thunderstorm advisory as we speak. At in-expect po natin mas malaki na yung chance na posibleng maaraw na po, no, bagamat may chance pa rin ng mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Posible pong may mga times na medyo maulap pa rin. But generally po, medyo mas ina-expect po natin mas maliit na po yung chance ng mga pag-ulan na katamtaman hanggang sa malalakas. Meron po tayong binabantayang low pressure area, may 1,000 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. At sa ngayon po, base sa pinakahuling datos natin, maliit pa naman yung chance na maging bagyo. Pero po patuloy ito yung i-monitor, bagamat wala pang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa sa kasalukuyan. So, expect ko natin, weekend ho natin, generally fair weather po sa malaking bahagi ng bansa. Pero again po, magbibigay tayo ng update kasi po, hindi inaalis nga yung possibility na itong low pressure area ay ma-develop pa rin na maging bagyo. Bagamat sa ngayon po, again, sa datos po natin, medyo maliit pa yung chance na maging bagyo. Walang nakataas na gale warning, no? Meron po. Meron? Dapat na natanong niyo po. Meron po tayong gale warning sa mga baybayin po ng Ilocos Region, gayon din po sa northern seaboard po ng Northern Luzon, ng Cagayan in particular, tsaka po Batanes. So doon po epekto po ito ng ng southwest monsoon. Kaya po delikado pa rin maglayag yung mga sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka, Sir Angel. Thank you, Ka Obet. Maraming salamat. Ingat po kayo. Okay po, salamat. Nakauwi ka na? Hindi pa? Hindi pa po. Pero pang-off na po. Pang-off na. Araw ko na po, kaya pahinga na daw po ako. Uwi na. Sige. Maraming salamat. Si Ka Obet Madrina mula sa Forecasting Center ng Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Umapila naman si House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manix Delipe sa lahat ng government officials na suportahan ng mga polisiya ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod dito na ikatlong State of the Nation address o zona ng Pangulo, partikular na hinimok ni Delipe si Vice President Sara Duterte. Ginit na mababatas na mahalagang maipakita ang pagkakaisa sa mga polisiya ng Presidente na titiyak sa soberenya at kapakanan ng taong bayan. Kinestyon naman ni Congressman Delipe ang pananahimik ni Vice President Sara Duterte sa naging ikatlong State of the Nation address ng Pangulong BBM. Ayon kay Delipe, dapat naiisa lamang ang tatahakin ng bansa sa mga isyong na binigyan diin ng Pangulo sa kanyang zona, tulad na lamang ng total ban sa Pogo at paninindigan sa West Philippine Sea. Ganito mababatas, mahalagang magkaisa ang pagsuporta sa Pangulo at ang pananahimik ng Vice Presidente sa mga nabanggit na mahalagang issue para bang pag-question sa kanyang loyalty sa bansa. Nabatid na hanggang ngayon wala pang reaksyon si VP Sara ukol sa ikatlong zona ng Pangulo. Presyo ng ilang klase ng isda sumipa sa Parañaque City matapos namang rumagasa ang bagyong Karina. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Bukod sa ilang gulay sa Pasay City, tumaas din ang presyo ng ilang klase ng isda dito sa Luerta Public Market sa Parañaque City. Ang torsilyo nagmahal sa 260 pesos ang kada kilo mula sa dating 240 pesos. Ang dalagang bukid, 240 pesos lang kada kilo noon. Ngayon ay tumaas pa sa 280 hanggang 300 pesos ang kada kilo. Bagamat sumipa naman ng 10 piso o sa 110 pesos ang hango ng mga vendor sa tilapia, nananatili sa 140 pesos ang kanilang presyuhan. Maski yung sariwang hipon, dating 360 pesos ang kada kilo, ngayon ay mabibili na yan sa 380 pesos ang kada kilo. Ayon sa mga nagtitinda rito sa Luerta, marami kasing palaisdaan yung nasira ng Super Typhoon Karina, kaya sumipa ang presyo ng ilang isda rito sa pamilihan. Wala namang galawan, Kuyang Angel, yung presyo ng baboy nagkasama sa price freeze ng Department of Trade and Industry o DTI. Ang liempo 330 pesos mula sa dating 350 pesos. Ang kasin 305 pesos mula sa dating 320 pesos ang kada kilo. Ang mabibili naman yan sa 200 pesos o 280 pesos ang kada kilo mula sa dating 290 pesos. Ang ribs naman mabibili ngayon sa 280 pesos mula sa dating 290 pesos ang kada kilo. Ang itlog, Kuyang Angel, na takbuhan ang mga kababayan nating nagtitipid o di kaya'y butas ang kanilang bulsa, mahal pa rin sa 200 pesos ang isang tray. Iyan ay mabibili dito na pinakamura, halos 7 pesos yung isang piraso. Habang pinakamahal naman sa isang tray ay 280 pesos, 9.50 pesos ang
ang isang piraso. Ang sabi ng mga vendor dito sa Luerta, Kuyang Angel, patuloy o kada linggong sumisipa ng 10 piso hanggang 15 pesos ang hango nila sa mga itlog sa Batangas. Live mula dito sa Luerta Public Market sa Parañaque City, Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Mga kilalang artista, tuloy-tuloy pa rin sa pagtulong sa mga nabahaan. Detalye na balita mula kay Gorgie Riula. Gorgie, good morning. Hanggang kahapon ay trending pa rin si Gerald Anderson dahil sa pagtulong niya sa pag-rescue sa mga stranded sa baha sa Quezon City. Kahapon ay nag-post na ang aktor na nagpapatulong kung saan makakabili ng doxycycline dahil sold out na raw ito sa mga drugstores. Siyempre natakot siyang baka magka-leptospirosis pa siya. Bukod kay Gerald ay naipost ding tumulong sa pag-rescue ang singer na si Ronnie Liang dahil trabaho niya iyon bilang isang reservist sa Philippine Army. Ang aktor at direktor na si David Chua ay kaagad na namahagi ng relief goods sa Tondo na kung saan ay taga roon. Mukhang may balak na pasukin ni David ang tumakbo sa District 2 ng Maynila sa darating na eleksyon kaya active siya sa pagpapahatid ng tulong sa naturang lugar. Ang iba pang reservist na tumulong sa pamumudmud ng mga relief goods ay sina Dingdong Dantes at Rocco Nasino. Ang sabi nga ni Dingdong, bahagi raw talaga ito sa kanilang responsibilidad bilang reservist sa Philippine Navy. Pati ang beauty queen na si Beatrice Luigi Gomez na isa ring reservist ay tumulong din. Ilan sa mga celebrities kagaya na Heart Evangelista, J.K. Hercito at marami pa ay abala naman sa pagpupromote sa kanilang social media accounts sa pangangalap ng donasyon para sa mga nabahaan. Napagdesisyon na naman ng GMA7 na ang kinita nila sa katatapos ng GMA Gala ay ibibigay na nila sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. Idadaan daw nila ito sa Kapuso Foundation. Gorgie Riula po mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Ay, sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, wag na ho tayo magbaon ho ng imported na tsokolate. Bumili ho tayo ng locally made. Tulad po ng tangerine chocolate. Produkto pa ito ng mga magnaniyog, mga magsasaka na galing po dyan sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan para ho mag-produce sila ng dekalidad na mga kakao beans. Pinrocess po yan sa tulong din po ng Dr. Helen Tan para maging tangerine chocolate. Ang brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino pa bang magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na available din po sa market. I-check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino pa bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga, Pilipinas! May detalye na si Mal Gonzales sa sunog yan po sa may Barangay Santa Monica sa Quezon City. Mal? Ay, teka, naputol si Mal. Malaki yung sunog. Anyway, antabayan po natin yung madetalye. Kinukonek lang. Okay na si Mal. Mal? Kuya Angel, matapos lamang ang ilang minuto ay agad na itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikalawang alarma ang sunog na Sonic Club sa Dumalay Street, Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Sa report ng Quezon City Fire Department, commercial establishment ang tinutupok ngayon ng apoy. Sa ngayon ay nasa mahigit 20 mga bombero na o fire trucks ng iba't ibang unit ng Bureau of Fire Protection ang nasa lugar. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Val Gonzales, back to you, Kuya Angel. Maraming salamat, Val Gonzales. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, bukas na pala yung launching, grand launching po ng St. Monique Ballet dyan po sa Barangay Pantok sa Binangonan, Rizal. Abay, makipag-ugnayan na ho kayo sa 0917-719-7908. Bukas na ho yung grand launching ng St. Monique Ballet dyan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Ngayon pa lamang ho makipag-ugnayan na ho kayo dito sa mga numerong binibigay ho natin. Dili ko yan sa 0917-719-7908. At nang sa gayon ay mapabilang ho kayo doon sa makakadali ng bagong e-bike kung bibili ho kayo ng unit sa pagtungo po ninyo sa grand launching ng St. Monique Ballet. Ayan, maganda ng weather bukas kaya
magandang dumayo doon. Di ba? Yan, sigurado ako hindi binabaha dahil medyo may kataasan yung lugar at paggising niyo sa bawat umaga, ang mumulat sa inyo ay magandang nature. Maganda umaga, Pilipinas! Pero mukhang hindi maganda na ang umaga ni Mayor Abby Binay dyan sa Makati. Oo. May isang loko, brand daw ito, marketing gimmick daw ito ng isang melatonin brand na nagbebenta ng supplement para daw makatulong sa pagkakaroon ng tulog, para makatulog, Yung Hill Puyat Avenue, pinalitan ng karatula. Ginawang Hill Tulog Avenue. Loko-loko ang tindi ho ng galit ni Mayor Abby Binay. Hindi ganyan kung sino man gumawa nitong kalokohang ito, hindi ho yan magandang biro. Hindi rin ho yan effective na marketing gimmick. Nakapangalan ho yan kay dating Senator Hill Puyat Di ba? Dating Senator si Senator Hill Puyat. Oo. Pagrespeto ho yung pagpapangalan sa kanya ng kalye. Ginawang Hill Tulog Avenue. Nasurpresa ho si Mayor Abby nung makatanggap po ng tawag mula sa isang miyembro ho ng pamilya na ganyan daw ho siya biruin nung mga panahong yun nung nag-aaral pa. Oo. Hindi ubir. Kung sino man yung may kagagawan ho nito, dapat managot dapat matukoy na ho kagad. Pero naalis na ho para doon sa mga nalito, dadaan ka ng Hill Puyat, hinahanap po, nakita mo Hill Tulog. Baka loko, kung ano talagang ginagawa ngayon. Doon kayo sa social media gumawa ng kalokohan kung gusto nyo magloko. Diba? Nang sa gayon, mas madali kayong matuntun. Pero palitan nyo yung karatula ng kalye. Maganda umaga, Pilipinas! Rape suspect sa Malabon natuntun ng pulisya sa Valenzuela. Report mula sa ating birthday boy. Ulitin natin mula sa ating birthday boy na si Edwin Duque. RH23. Happy birthday, Edwin! Thank you, Angel. Maayong buntag. Walang inirekomendang piyansa. Walang inirekomendang piyansa ang Malabon RTC Branch 291 sa rape suspect na naaresto ng Valenzuela Police kagabi. Ayon kay Police Colonel Nixon Kayaban at Chief of Police ng Valenzuela, natuntun nila suspect na si Domingo Haclayon, 42 years old, sa Santiago Street sa Barangay 20 Reales, Valenzuela City. Inakala ng suspect na makakaligtas nito dahil sa taas ng tubig, pero pinasok pa rito ng kapulisan. Nagtago umano suspect sa Valenzuela. Nakarang mag-isyu ng warrant of arrest si Judge Maria Antonia Linsangan ng RTC Branch 291 sa Malabon City. Wala pa rin sa Malabon, ako pa rin sa Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, maraming salamat nga pala, Edwin, doon sa pang-breakfast na pinadala mo dito sa amin. Thank you. Pasig City, walang pasok sa eskwela ngayong Biyernes. 8,000 bakwit, epekto daling pareho ng pagbaha, nananatili sa mga evacuation center. Detalye mo na kay Edniel Paron sa RH52, Edniel. Maulang umaga pa rin, Kuyang Angel. Wala pa rin pasok sa lahat ng paaralan sa lungsod ng Pasig ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 26, sa rusyo ng Pasig City Government. Ito ay para bigyang daan ang recovery ng mga estudyante at kanilang mga pamilya matapos nga itong pagbahag dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Nanatili pa kasi sa higit 2,000 pamilya ang mga nasa evacuation center. Katumbas ng 8,622 individual. Wala namang araw na hindi nag-ikot itong si Mayor Vico Soto para kumustahin itong mga evacuees. Kabilang sa mga pinakahuli niyang sinuyod ay ang mga barangay ng Santa Lucia, Santolan at Manggahan. Kamakalawa lamang, personal na binantayan ng alkalde itong rescue operation sa isang lalaking natrap sa inan of the barge sa Marikina River sa kapito ng Manggahan din sa Manalo Bridge. Yung binabagit mo kahapon ko yung Angel, tumawag sa tulay, nasarado pa rin hanggang sa mga oras na ito at until further notice. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Umaga, Pilipinas! Oy, eto muna paalala ho natin sa mga mahilig sa tahong. 4 na lugar sa Visayas at Mindanao ang nagpatupad na ng shellfish ban. Ito matapos na magpositibo sa paralytic shellfish poison o red tide ang mga baybay ng Dawi sa Tagbilaran City sa Bohol, gantin ang Dumaguilas Bay sa Zamboanga del Sur at San Benito sa Surigao del Norte. Nagpatupad ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng pagbabawal sa pagkain at pagbebenta ng lahat ng uri ng shellfish at alamang mula sa mga nabanggit na lugar.
Pero yung mga isda, pusit, hipon at alimango, ligtas naman daw po kainin basta't maluto at hugasang mabuti. Ang pagkain ng shellfish na apektado ng red tide ay nagdudulot ng pamamanhid, pagkaantok at posibleng respiratory paralysis. Idiniklara naman ng red tide free na ang Honda Bay sa Puerto Princesa sa Palawan. Samantala, kanina ano yun? Minute whale ba yun? Yung binabanggit kanina, hindi daw sperm whale, ano? Alam ba ninyo na nagpositibo sa cocaine ang ilang mga pating sa baybayin ng Rio de Janeiro sa Brazil? Na-addict na? Pating addict din? Tumitira din? Ayon sa pagsusuri, posibleng nakakain ang mga ito ng illegal drugs mula sa mga lumalabas sa mga sewage treatment facilities sa lugar. Maaari din daw na inatake ng mga pating ang ilan sa mga bloke ng cocaine na nahuhulog sa mga baybayin o sa mga dagat mula sa mga drug trafficker na karaniwang dumadaan sa dagat ng Brazil. Siguro akala nila machichibog, tinira o pinagkakagat, no? Nahay. 13 specimen ng Brazilian sharp-nosed shark. Lahat ito nagpositibo sa cocaine at nakita ito sa kanilang mga muscle at liver tissue. Inaaral pa ngayon kung anong posibleng epekto ng illegal drug sa mga pating, pero ayon sa ilang pag-aaral, ang brown trout shark ay naa-addict kapag nakakakain ng meta o shabu. Ako, lagot kayo. Oo, nakaka-addict pala. Maganda talaga, nakukuha ng mga mangingisda yung, di ba? May mga cocaine parcels din. Ang mga parcels na lumulutang sa dagat na nakukuha ng ating mga mangingisda, ano ha? Buti na lang, nare-recover yan bago makain ng mga ng mga isda, ano ha? Siguro naman pwede ba? Huwag na natin anong mga bangus mo. Pating ang pinag-uusapan natin. Paano kaya nakakita na kayo ng adik na pating? Adik na buhaya, nakikita ko. Nahalal pa. 2 minuto na lamang bago po mag-aces na umaga. Kuya Angel po, si Angelo Palamones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating laging panawagan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Louis Smedes. Ang sabi niya, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Kasi daw po, pag hindi tayo nagpapatawad, ang mga nagkakasala ho sa atin, ang ikinukulong ho natin sa ngit-ngit at galit ay ang ating sarili. Kaya pag tayo nagpatawad, pinalalaya natin ang isang bilanggo, ang sarili mo. Magandang umaga, Pilipinas! Happy birthday uli kay... Nakumbis ka ba, Malu? Edwin, happy birthday at maraming salamat ulit sa iyong pansit.